to share the Word of God. Hallelujah. We thank you for this time, dear Father God, as we are to receive from you your precious words. We know it will be good for our inner man to be fed by your word, even as you have said already that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of your mouth. Thank you for preparing our hearts, our minds, O Lord, as we will receive. Salamat kayo, dear Lord. Thank you kayo sa imohang Holy Spirit na mohatag ka na mo tabang aron ang among madunggan, masabdan namo, dawaton namo, hawira namo, unya among buhaton. Salamat kaayo sa mga kaigsunan, nga mga kauban namo, nahimong kauban namo sa pagsunod ganimo, pagtuman sa imong kabubuton, so that dili mi mag-inusara. Salamat nga nagkadaghan, Lord. Labaw sa tanan, ginatinguhan namo nga among hinabuhi as we obey your word. Mahimo mga galamiton nimo, O Lord, pagpalapad sa imuhang gingarian. Dalay ko ng imong ngalan for tonight. In Christ's name we pray. Amen. Sige, makalingkod ang nanan. Mayong gabi ninyong tanan. Mayong gabi tanan. May gabi sa mga first time, mayong gabi sa inyo. We pray that you will enjoy your time karong gabi. If you are seeking for a place to regularly visit every Sunday, we pray that this will be a place for you. Aside from Sunday, we have other meetings. Say the word meeting. Meeting, no, or sometimes we use the word assembly, no, or a gathering of like-minded people na maayo pod na imo ang tambungan, labi na ka na mga gitawag og small group gathering, or sometimes we use the word life group, no, or occasionally we find ourselves using the old word na ganahan sa una nato gamiton, which is open cell, no. I will highly recommend na katusya nga tigom ang imuhang tambungan. Nga mas ano pa gyud, no? Nya sa Sunday ingon ani mainly para man sa pang inspiration. Pero kato better gyud siya tambungan kay gamay magudto nga tigom, mas authentic, mas real, you know, mas dulot sa you know, makaadto gyud ka dito na ansa gyud kanang ikaw ra gyud. Kanang di ka katago. Ang tendency pag big ang meeting, daghan ang tao, makatago mangud ta. Anya dito sa small group, dili ta makatago. Mahimo gyud ang tinuod. So, nakoy gusto nga itudlo. I'll start with this one tonight. Hopefully we will be able to sustain this one. Kay ato naman tong ginabasa ang sa ganito, Acts 2:42, di ba? No? Acts 2:42, favorite naman nato ng word. And they devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. And then we also have this word in 2 Corinthians 13 verse 14. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Fellowship of the Holy Spirit. Also, we took some time to read and discuss ang nasa 1 John chapter 1, verse number 6 and 7.
if we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. And so basically, we learned na dunay duwa ka levels of fellowship. One level is, of course, our fellowship with Him, fellowship with the Lord. You know? And then ang second is fellowship with us, fellowship with brothers and sisters in Christ. You know? So we have, ansay tawagan na, vertical nga fellowship, and then we have a horizontal nga fellowship. So dapat, tama tong atong fellowship with the Lord, unya tama po tong atong fellowship with one another. Dili pwede na suod ka kay Lord, unya nag-away mo sa imuhang katupad. Wa mo'y tingganay, 7 na kabulan. Dili pwede, ha? No? Dapat, pag intimate na ka kay Lord, you are also seeking to be intimate with your brothers and sisters in Christ, as well as all people around you. There should not be a man or a woman born on earth that will become your enemy to the point that you want to destroy his or her life. Dapat wala kay kontra. No? Ingnay mong katupad, dapat wala ko'y kontra. Dili ta kontra. Bisang magkinaunsa pa, dapat dili ka makigkontra kang bisan kinsa. No? You will have to seek peace. Say the word peace. No? Peace. Ana, no? Blessed are the peacemakers. Hallelujah. Scripture also in Hebrews reminds us to follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. And maglisod maguntag fellowship sa atong isig kaingon kung naay mga alitan ba, kontra-kontra, mga disgusto, yung mga ana, no? Maglisod ta. Mo nang ang fellowship, ang tendency niya, pag di mo bantayan, mahimo siyang superficial, sa ibabaw lang, di ba? Kanang, hi, ana lang, tango-tango lang, nya usay, kumusta, nya pinatumoy pag yun, pag kumusta, ana gani. And then, mag-uli na dayon ta. Ako nang gina-mention sa inyo nga, kani nga gidaghanon sa mga tao, maglisod na tag-fellowship tungod sa kadaghan. Although we sometimes call ourselves fellowship, di ba? By the way, usay di taganahan og fellowship, so we come up with a more spiritual word, di ba? Communion, di ba? No? Kay pare-pareha naman na sila. In fact, kanang word diha sa 2 Corinthians 13:14, kanang fellowship diha, if you read it in the King James Version, the word communion is used. So mo na, no? The communion of the Holy Ghost be with you all. Na, communion. Say the word communion. Basically, it's a combination of two words, common, union. Di ba? And we also have the word community, which is a cousin to the word communion. Di ba, no? And again, it's a combination of two words, common, unity. So why do we have to have a fellowship with brothers and sisters? What, you know, how shall I say it? Unsa man ang common factor that enables us to fellowship with brothers and sisters? What unites us, kumbaga? What makes us brothers and sisters? Anto naman ang gibasa, no? Gibasa, but let's read again these verses. In Galatians chapter 3, verse 26, 27, and 28. You are all sons of God or children of God through faith in Christ Jesus. How do we become children of God? How do we become children of God? For those of us who are already children of God.
How do we become children of God? Paano man ta nahimong mga anak sa Diyos? By faith, through faith in Christ Jesus. Amen. No, we did not pay money so that by paying large amount of money, we become a child of God. No. Kaya kung pinaagi sa bayad, katurang daghang kwarta ang mahimong mga anak sa Diyos. Ang mga pobre in taon, kaluoy. Di ba no? Kung pinaagi sa good works, definitely there will be some people that will not make it if it is by good works. Kay daghan man kay taon nga mga tao nga mga bad, yun sila, di ba? So dili sila mo qualify. Kung pinaagi sa kagwapo, how about the others nga dili in taon mga gwapo? Di ba? But it is through faith in Christ Jesus so that katong may kwarta, katong way kwarta, katong gwapuhon, katong dili gwapuhon, di ba? Has equal chance na mahimong anak sa Diyos, di ba? All they have to do is connect themselves with Jesus Christ, di ba? So si Jesus, siya ang one common denominator that makes us all children of God, and because we are now children of God through Jesus Christ, then we have the strongest of all reasons that why we could come together and commune with one another and fellowship with one another. Di ba? Kaya ang sunod nga verse, nag-ingon siya, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Tanan nga naa na kang Kristo, na baptized na kang Kristo, di ba? Nasuloban na ni Kristo. So that when we look at our brother or our sister, we do not see him or her, but we see Christ. Di ba? Di ba usually pag nagsulob kag sinina, ang sinina man yang makita, di ba? No? Nice lagi imong sinina, di ba no? Ano? Nice kayo ang sinina, di ba no? No? Mo nakita ganahan kita mo sinina nga kanang mga nindot yun kanang naging mga logo na kanang di ba na Life Plus logo. Di ba no? Kanang naay buhaya, di ba no? Ana kayo maka-attract man tao niya. Familiar naman ta pag buhaya ganina mahalo na siya. Di ba? Pag kwan lang, pag lizard lang, baratohon na. Gamay raman po ng lizard kaysa buhaya. Siguro mas mahal pag yun pag dinosaur. Di ba no? Ang sinina maka-attract siya. So when we put on Jesus Christ, no, ang attraction sa ato ang pagtapok si Jesus. We go to the meeting because of Jesus. We do not really go because of the building, because it's near or far, because it's air-conditioned, because the building has a large parking place, so that for us becomes an attraction. No. The main attraction and the only attraction why we go to the meeting is Jesus. Amen. Muna ang sunod nga verse, nagingon, ang sunod nga verse, naging verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Pwede pa na, na-mention ako, pwede pa na dugangan, wala na'y puti, wala na'y itom, wala na'y bright, wala na'y tangaon, wala na'y large, wala na'y small, wala na'y tall, wala na'y short, di ba? It's so interesting na kaning mga mundane things, mao'y kasagaran hinungdan nga nung magbuwag-buwag ta. For example, kanang Jew or Gentile, di ba? Kana siya, no? Na diri, wala may Jew diri, pero pulos man ta mga Gentiles. But among us Gentiles, we are even divided into, di ba? Tribal groupings, for example. Di ba? Muna, ang mga Tagalog, ganahan magtapok, sila lang ang Tagalog, mga Bisaya po, samot na, nga ganahan magtapok, basta mga Bisaya. Di ba? And when we tapok as Bisaya, we kind of look down on the Tagalog. In the same manner, pag magtapok ng mga Tagalog, ilang look down ng mga Bisaya. Nganom na, asa man ta nanguhana nga ginhawa, nganong ingana man ang atong pagbati, wala man na natutuyo pero nga na ta. Pero bisan pa na, when we now come to Christ Jesus, wala na magmatter na Bisaya o Tagalog.
Dili ta nagtapok kay pulos ta mga Tagalog o pulos ta mga Bisaya. Nagtapok ta tungod kang Jesus. Amen. So when you attend a meeting, you attend because of Jesus. In the same manner, si Jesus po mo anha diha tungod kanato. Because we are attracted by Him, He is attracted by us unto us. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Wow, amazing kaayo, no? Nga mo appeal si Jesus sa atong taliwala, no? Now, please remember na ang kanang tapok nato nga ginagmay, naagyod si Lord diha. And si Lord, real, siya nga real siya nga person, no? Only that, we cannot see Him with our naked eyes. Nevertheless, He is real, and He is true, and He is present because He said so. And so when we fellowship with Him, tinuod na fellowship. When we talk to Him, sometimes we say pray to Him, di ba? Nakig-istorya ta sa real na person. Dili na sambani nga distant na tuwa sa langit, nagpuyo, niya magunaw ta, makadungog, baka siya nga tuwa man sa dito, langit. No, He is real. He is alive. The only difference is He is in the spirit form, and so we cannot see Him. But we can talk to Him, and we knew He listens to us. He hears us. Amen. Kumbinsido ba mo nga inig-ampo ninyo na minaw si Lord? Nakadungog siya sa inyo, ha? Yes. Amen. Look at this verse, for example. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. I think it's verse 14 or 15. Verse 14. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. Wow. Certain. Certain siya. Sure siya. He hears us. Doesn't say, maybe He will hear us. Sometimes, He hears us. But He hears us. Amen. He hears us. Period. He hears us. And then ang sunod nga verse, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. By the simple realization that when you talk to Him, He hears you, di ba? Kana is more than enough na mag-convince mo na ang imo ang gipangayo. Gi-record na to ni Lord. Amen. Di na to niya kalimtan. I-grant na to niya sa iyang kaugalingong paagi, sa iyang kaugalingong tiempo o panahon. But today, taas kayo nga itong introduction na. Introduction pa lang to. Gusto ko mag-share og 5 ka mga unmovable principles that will help us foster our fellowshipping with one another. Kanang dili lang ta nag-fellowship nga tuwik-tuhik lang, but we grow deeper. Nya dili ta mag-fellowship nga kutob lang sa 2 ka semana, 3 ka bulan, 3 ka bulan nya muundang ra pud ta, kay nanluod ta, kay nasakitan ta. Anong gani? Ako ang ihatag ni tanan ang 5, pero dili na ako i-discuss ang tanan. I-discuss lang siguro na ako ang usa. But let me give the 5 principles. Nakitaan rasad na ako ni. No? Ang una is become like little children. Mao nang una. Ako i-discuss na unyang taud-taud, but ako sang ihatag ang ikadua. And then ang ikadua, your feelings will get hurt. Kay mag-fellowship good mo. Taas gyud ang puruhan na magkasakitay mo. Di ba? Murag basketball ba? You cannot play basketball and not be hurt. Kung di ka masakitan, pag-chess na lang. Basketball gani na gyud ay puruhan nga masakitan ka. Because it is a contact sport, a body contact sport. No, ako nagisi niya akong kilay kani dire sa basketball. Dili gani ko hawod kayo. Samot naghawod ko.
Gani, nag-iisi ni. Tungod sa basketball. Kay mubo lagi taon niya, rebound, dito gusto nga, pag napoy laing ni rebound, pagbaba niya, di ba mo ana man ka? Ang siko ni mo kanakana, pag tugpa, diri, nitugpa yung siko sa akong kilay. Gisi. Unya, og ma-offend ko, di na ako maduwag basketball. Pwede ako na lang, para way musiko na ako. Di ba? Ako na i-discuss later on. Ang ikatulo, na principle, be patient with the progress of your brother or your sister. Ang ikaupat, ako lang niya, ihatag ha. Ang ikaupat, people will leave your fellowship group. And then ang ikalima, people will experience exciting spiritual growth and healing during fellowship time, especially when it grows to become closer and intimate. So let's go back sa una. Unsa ang una? Become like little children. Because when you look for a fellowship wherein you desire to grow and become closer, dili pwede na mo apil ka nga naapod tong imuhang hangin. Diba? Hibaw mo kung saan ang hangin? Pride ba? Pride. Diba? Diba usay maingon tag, hangin lagi kayo diri. Diba no? Dili na sa ingon nga nay hangin nga nihuyop, kung dili nakadungog kag istorya nga sobra kaayo nga istorya ba? Una hangin. No? Let's read Matthew 18. Start sa verse 1. Sa Matthew 18. At the time the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Naay nangutana among the disciples kang Jesus. Ang pangutana, kinsa ang pinakadako sa gingharian? He called a little child and had him stand among them. And he said, "I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven." Gawas kung mag-usab mo o mahimong sama sa gagmayng bata, di mo makasud. Or kung makasud mo, di mo mudugay, mo gawas rasad mo. Nga naman, ang sang iyang gingon, therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Kinsa ang dako sa gingharian sa Dios? Katong kamao mo paubos. Amen. Maupo to sila ang nganong mudako sila sa gingharian. Kay sila man tong mulakutay. Sila man tong magpabilin. Bisag unsa na ang nagkahitabo, magpabilin na sila. Di ba no? Pero pag taas kag hangin, di ka magdugay. Kay naaman yung conflict when there is fellowship. Ato na tandogon later on. But here, we are challenged to really become like little children. Verse 5, whoever welcomes a little child like this in my name, welcomes me. You know, it will take a lot of humility for us to welcome everyone into our fellowship group. Kay kita na amantay tendency nga magpinig og tao, magpili og tao. Di ba? Tanaw-tanaw na di ni pwede. Di ba no? Kulang og height kami mga tag-ason mi diri. No? Di ba? Pag i-welcome nimo ang mga bata, ingon si Jesus, samara nga gi-welcome nimo siya. Jump to verse 10. See that you do not look down on one of these little ones. Say the words, look down. Dili ka mag-look down. Nganong nag-look down ka? Kasi ang feeling nimo taas ka. Di ba? Di ba? No? Hawod ka, ikaw ang pinakakuyaw. Ang tendency nimo,
tanaw ka sa ila, tuwa sila sa ubos. Pero remember, pag Kristiyano na ka, si Jesus na ana sa imuha. Amen. Nahimo ng may meaning ang imong kinabuhi, may worth ang imong kinabuhi, may value only because of Jesus who is now in you. Without Him, you're nothing. Amen? Tama ba na? Ha? Gitudlo na ni Jesus, wala ko, kung wala ko, wala mo'y pulos tanan. Without me, you can do nothing. Balik-balik na ni Jesus. Pero usahay, makalimot man ta, di ba? Tungod na sa atong hangin, nga nisud na sa atong ulo. Di ba? Ang tawag nila ana usahay, fried chicken. Di ba? Gitagaan po tag encouragement ni Apostle Paul sa iyang mga sulat. For example, sa Philippians chapter 2, ingon siya din ni, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Verse number 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Amen. Dili magbuhat og bisan unsa nga murag magpalabaw-labaw jud ka bitaw nga gusto gyud nimo nga ikaw gyud ilhon nga pinakakuyaw sa tanan. Instead, diha sa pagpaubos, isipa ang uban nga mas maayo pa kay kanimo. Amen. So ingna na imong tupad, kana imong tupad guhitan na. Ikaw ba mas maayo pa ka kay sa ako adi ay? Di ba no? Mas maayo pa na? No? Mas kusgan ka, mas bright ka kaysa ako ah. Di ba no? Ama no? Consider others better than yourselves. Tungod na sa pagpaubos, di ba? And then, kung imo nang basahon dayon din na, sumpayan pa na nimo pagbasa, makita nimo ang example ni Jesus dayon. In fact, ang heading ani nga chapter is imitating Christ's humility. Mao na ang heading. Let's go to Ephesians chapter 4. Another letter ni Apostle Paul, wherein naghisgot siya may tungod sa pagpaubos. Ang pagpaubos, parehas na sa paghimong sama sa bata. As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Verse number 2, be completely humble and gentle. Yan. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Be completely humble. Kay naman ay humble pero dili kompleto. Di man no? Kulangan iyang pagka-humble. Be completely humble. Sugo man ni siya, no? Kaya ni siya, diri nga passage, sugo siya. Napoy sulat ni Apostle James, we were familiar with him. In James, sa chapter 4, nag-ingon siya dinhi, verse number 5, but He gives us more grace. That's why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Verse 10, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. All of these are intentional na buhaton. Kana di ang pagpaubos tuyuon din na. Amen. Di ba? Unsa may mga steps nga kinanglan nga buhaton nato nga
pamatuod nga nagapaubos ta. Be. Unsa man? Yeah. Ha? Magtrabaho. Yeah, magtrabaho. Trabaho. Bisag di na suguon, magtrabaho. Ano? Manghugas og plato kay kanang serving, maglison ka og serve if naa kay pride. Pag naa kay pride, ikaw ang magpa-serve. Demanding kaayo ka, di ba? Ano man na? Tagay kog tubig. Di ba? Wala pa nay palihog, di ba? No? Mura nagasugo og utusan ba? Mura rabag ng sweldo, di ba no? Pero pag nagpaubos ka, ikaw tong nagtinguha nga makaserbisyo ka sa imong isig katao. Nga walay demand nga gipatong sa imuha, kundi ikaw lang gituyo lang nga ginanimo. You just do it because you know that is a demonstration of you humbling yourself. 'Di ba? What if ikaw ang maestra? Maestra ka sa classroom ninyo. Ikaw dapat tong nagsugo-sugo, class, kuha atong kuan, ani. Pero kay nakakatuon man ka sa lesson, serbisyoan nimo ang imong mga estudyante. Di ba? Power kayo. Di ba no? Musulod sila sa classroom, trapuhan nimo tong gipaningot kay nagbaklay og 5 kilometro. Di ba? Kinsa man sa mga maestrang nagabuhat ana, kung naaman, abot na lang. Talagsaon, yun kayo na. Di ba? Because ang tao, kay labi na pag unregenerated pa siya, unrenewed pa ang iyang mind, wala pa siya diha kang Kristo, magpagarbog yun na siya. Di ba? Pagarbo siya sa iyang nakabuot nga kurso, magpagarbo siya sa iyang trabaho, labi na kung na-promote na siya sa trabaho, di ba no? Magpagarbo siya sa iyang mga nabahandi, di ba no? Dagan na siya kwarta, di ba? Why do you think many of us would buy things nga mahal kayo? Unsa man gyud ang purpose ana nganong mahal man gyud na kayo? Cellphone for example, di ba? Nganong magpalit man gyud tag 80,000 nga cellphone? Nga kanang tag 3,000, functional naman na siya. Pero nganong magpalit man gyud tag 80,000? Kay nagadugang siya kunuhay og value sa tuwa. Di ba? And in our mind, we think na ang mga tao, pag makakita sila nga atong cellphone, 80,000, murag kulbaan na sila. Sa cellphone pa lang, kulbuan na sila, magkinto na sila. Diba? And that has something to do with our ego. Diba? So if you want to intentionally humble yourself, maybe some good thoughts will come from the Lord, no? Iyang ihatag sa imuha. You do not need to buy, 80,000 worth of cellphone. How about buying 3,000 or 5,000? I think that will serve the purpose. And the rest of the money, if you have enough money, then give it away. Maragway ni amin. Isa ka mo. Unsa man tong giingon ni Jesus? Kadumdum mo sa Sermon on the Mount sa giingon ni Jesus? Ingon si Jesus, pag naay mo hapak sa imong nawong, diri sa pikas, unsay buhaton? I-offer pa ang pikas. Di ba no? Pwede ka ni para Paris. Di ba no? Kay lain man og diri ra mo pula nya diri wala. So, duha Di ba no? Pag naay mo demand sa imong jacket, ihatag nimo, pakapinan pa nimo og t-shirt. Wow, masaya siya. Di ba? Pag naimuguyod sa imo 1 kilometer, di ba? Himuon nimong 2 kilometro. Intentional man na humility ang gitudlo ni Jesus. He was teaching us, his disciples, na dili nato i-elevate ang atong sarili more than the others. In fact, iubos na to ang atong sarili. Amen. Mao nay usa sa pinakakusgan nga rason nga we can stick together in a fellowship. Nganong naay mga fellowships nga magkabuak-buak? Kay iyahay man og insist sa ilang gusto. Di ba? No? I heard of some meetings of Christian people, elders of church, about church, mag-meeting sila color lang sa kurtina sa simbahan.
Wa sila makasinabot kay na may uban gusto green, na may gusto pula, to apoy gusto og yellow. Ana, unya mo insist man ang green nga green gyud dapat. Pag dili green, di na ko musimba. Oh, maana man. Abong kagang ilang fellowship. Kay mo insist ka. Now, pag i-insist mo ang imong sarili, dili ka magdugay sa fellowship ni Lord. Pwede ka makasulod, but you will not last long. You will only last long if you humble yourself. If you allow yourself, your ego, to be broken at the feet of Jesus Christ, who Himself was broken at the cross for you. Amen. Pero kani nga tigom, wala kayo tay chance. Kani kay tungod sa kadaghan nato. Muna nga, dito gid ni mahitabo sa life group nimo. Apil yun ka dito, pangita yun. Kung wala pa ka, pangita yun. Kay dito, mag-spend yun mo taas nga time, mag-istorya mo, magkasinay-ranay yun mo. Di ba no? Magkahibaw-anay yun mo, magkasuwito-anay yun mo. Di ba? Sa sige ninyong kuyog, di ba? No? Kuyog-kuyog, uban-uban, lakaw-lakaw, sakay-sakay, ligo-ligo, simpre na ikaon-kaon, para di mapas mo. Magkaswitoanay gyud mo. Onya, mas matuman ninyo ang giingon ni Jesus nga magpaubsanay kamo sa usa ug usa. Di ba no? Mamahaw ta karon sa atong sudan, pinaksiw. Ay di ko gananan ng pinaksiw. Ludoon man ko ana. Kuan lang, itlog lang o kuan. No? Nya mag-insist yun ka. So mahimong away. Ang resulta, way pamahaw. Pas mo mundo ka. Kaya nag-away naman mo. Pero gwapo tong kamao ka mo, yield. For the sake of peace. Because you want to honor a brother. Sa tinod lang, di kay ko ganahan og paksiw. Pero tungod nimo, sige na lang. I want you to be happy. Di ba? Gusto ka, ako pa'y muhungit nimo. Pero maglisod ta, no? Maglisod ta. Kay lagi ang atong flesh, mangimbabaw man siya. Dili man siya ganahan na ng kanang murag bata gani siya. Because when you are a child, you are very vulnerable. You are vulnerable when you become a little child. You are defenseless. And that is what the Lord wants us to become. Like a little child. Here are some things na ako na kitan. If we wish to discover Jesus Christ corporately in a fresh way, then let us become like little children. We must be willing to drop our agendas, our ambitions, drop what we think, who we are in Christ, or what we have achieved, drop what we think are our strong points, our gifts. We have to humble ourselves before our brothers and our sisters. The most important ingredient for a fellowship to really grow is to strip down everything of ourselves so that only Christ will remain. Mo na inigtapok, no? Kalimtan na nimo ang imong sarili. Halimbawa, ikaw ang general, 5-star general ka. No? 5-star, di ba? Pag mga sundalo, pag general, grabe man ano, pang singkahan lang na nangiyang mga sakop. You know? Ay general go kagod. Di ba no? Pero kay Kristiyano man ka, pagka Sunday, pagka fellowship time, wato man ka. Dili man pwede itong imong pagka-general, dalahon nimo din na sa simbahan. Pangsingkahan lang na nimo mga tao diya. Kay dito, naanat man ka dito. Ano? Banghag lang ka, tarantar naman sila dayon. Unya, kutob sa muagi ka. Muana agad sila. I remember one time niadto mi dito sa Philippine Military Academy, sa PMA, sa Baguio. Nya, it so happen, nakatuwa mong kailang sundalo diri sa Cagayan de Oro. Naana siya dito, na-promote na siya, and at that time siya ang assistant na
na kuan commander sa sulod, superintendent sa PMA. Di katong nahibawan ako ngadto ta. Nganto ni dito, diha sa gate niya pangutan-on man ka. Tuyo nimo, magsuroy lang mi sir, pero nami kaila diri sir. Insa may kaila diri? Among gimansyan. Tawagan niya, itawagan sa guard. Nya gihatag sa mo ang microphone, aw kanang telephone na istorya sir, istorya. Ay sir, brother man ang tawag diha sa Ginoo, no? Brother Johnny ang pangalan. Uy, pastor, nanay mo diya. Pastor, what pastor? Manha ko, paano mo diya? At pagkataon-taon, abot na siya, kasakay sa iyang sakyanan. Nya, pag dalamin niya dito, parking dito, ato sa ta sa kantin, mainit sa ta, yung lakaw mi, kutob sa masugatan na mo, musaludo jud na, hasta good appeal mi, gisaluduhan good mi. Kay siya, tuloy kayo, lakaw dito, kanang mga, kwan dito, mga estudyante dito, saludo gina sila. Oh. Anya karon mo adto kag simbahan. Mag-expect ka ba? Diya pa sa ang aser mo saludo ni nanan general. Wala na siya kalimtan na nimo na kay wala man kanianhi bilang general, ni anhi ka bilang disciple ni Lord. Ni anhi ka bilang worshipper ni Lord. Amen ba? Pero usahay makalimot man ta ana, di ba? Kalimutan. Pag naana tay mga nakabot, murag naana sa tay expectation ba? Ako ganino, sa tinood lang ba? Makikawan yung ko ka ng kaysa G12 nga mga tapok, i-practice naman na mo saludo sa imuha, ano, musulod po. Sa uban pa gani, iatang nila ilang ulo sa imuha. O kaya, na imukuha sa imong bag. Ano? In all my life, ako maanad na ang bag na ako ginadala og lain. Ako ang tigdala og bag. Dili lang bag, kahoy, saging, kamuti, humay, mais. Mao na ako mga gipangalsa. And then suddenly, somehow, nausab gamay ang dagan sa kinabuhi, nanay mo hawid sa imong bag, niya mo dala. Niya nanay mo, muble sa imong kamot. Wala, mag-isod ko ba? Usually gani, dili na ako ginadawa nga ako lang mo action check please. Ako lang pugnan sa ubos ba. Pugnan man ako sa ubos. Labi nagbakikaw kayo tumuha na ako kay mag na okay ra kung mga bata-bata sila. Napagay mga uban nga, mas idaran pa sa kuha, then mag-bless sila sa kuha. Sabot na yun. Akong buhato, no, mag-bless lang siya kong apil para baos ta. Para patas. Because in Jesus Christ, none of us should elevate ourselves higher than our brothers or sisters. We're all the same. We're all saved by the same blood. Clothed by the same Christ. Kung naamay mga ranggo-ranggo, ranggo lang na din sa kalibutan. Dili na angay ipanghinambog. Just in case it's making you na murag mo, bulot na ang imong kasing-kasing, ayaw kalimot kung asa kadapit gikan ug unsa ang plano ni Lord sa imong hanginabuhi. Ang challenge niya, kinahanglan mamatay ta sa atong kaugalingon. Dili na siya literal. No? Figurative na siya. But it means, maulag ito, dili nimo i-demand. Wala kay demand. Surrender ka, full surrender ka. Kining tawag nila og principle of death and resurrection, di ba? Pag walay kamatayon, walay pagkabanhaw. So kung willing ka nga mamatay, maora po na ang panahon nga ikaw mabanhaw. It is only by death that new life is produced. And what dies comes back in a different form. Mao na siya. So kung willing ka nga makalimtan ang imuhang mga unsa nang imuhang mga na-achieve bitaw, no? And just serve. Say the word serve, just serve, no? Amen. Dito sa Colombia, early on, nakabasa ta na hibawan nato nga mga Kristiyano dito, they were so impacted by the gospel and by the encounter, they were so broken nga pag abot sa next nga season, no? Sila na ang mag-serve sa
Di ba na yung mga guide, sila nang mag-guide. 3 months after, sila nang mag-guide. Bisa kung sa pang ilang mga ranggo, mga general, mga senator, no, panahon sa encounter, mag-volunteer na sila o mag-serve as guide. Yang guide ilan ng serbisyo. Kaya mo man ang usa sa trabaho sa spiritual guide, imo man ang serbisyoan ng kanang bagong nag-encounter. So, kuyugan nimo sa CR, tagaan nimo og tubig. Imagine, ikaw ang senator niya, nag-serve ka sa encounter. Di ba? Niya assign ka na magtanaw dito sa CR kung limpyo bang CR, magbutang og mga tissue, everything. Humbling. But it is good for you. It's good for your spiritual life. Amen. Amen? Amen. Mas mahimo kang duol-duol sa hulagway ni Hesukristo. Kay si Jesus niingon, wala ko mo anhi aron alagaron, mianhi ko aron mo alagad og muhalad sa akong kinabuhi alang sa kaluwasan sa tanan. Gusto ba mo nga mulalom ang inyong fellowship diya sa Ginoo? Okay. Become like a little child. Amen? No? Become like a little child. Di ba? Ayaw ka, dili kayo ta maghawd-hawod. Tuyoon lang yun nato na. Di ba? Kung malimtan ta, sige na lang. Di na nato pangitaw. Nganong nalimtan man ko ninyo. Nganong akong ngalan wala man diha sa listahan. Di ba no? Nahitabo na sa inyo ha? Di ba? Kadaghan na nahitabo sa ako. I think gituyo gyud ni Lord. Because God was breaking me. God was humbling me. Usa sa akong mga trabaho sa una, tig-translate ko. Tig-translate ko kanang may mga bisita dinhi, kanang magwali gani sa mga park, ana. I've done that in all the cities of Mindanao. Oh, kanang trabaho na ako. Siyempre na kay mga amigo na mga lain-lain nga mga nationalities, mga Amerikano, Australian, ana no? Maghulat-hulat po ka nga murag ana ba? Pero tingala ko wala gyud. No? There was this group of Australians na nag-crusade sila din sa tanang siyudad sa Mindanao, niya apil pa sa Visayas. Pantagaan nila og mga pasalubong ba, pantagaan nila og mga gratis tong mga uban nga mga nag-volunteer, no? Ang uban gipaadto pa sa Australia. Asto teng tig picture lang, yang trabaho tig picture lang, nakadtog Australia. Ako wala gyud taon. Nalimtan. Nga dili baya mahitabo ang pagwalay sa gospel kung walay translator kay yo abiya na sa mga suok-suok ko niya, di biya kasabot ng mga tao glunlon English, kinanglan biya hubaron. Oh. Naapag ito'y isa ka conference sa una nga, I think na-share ko ni dito sa western side sa Mindanao, pastors conference, and then they asked me na mag-ado dito. Gipadadaan ko letter, gitawagan ko by phone, napagigisugo nga muani dinhi para lang gyud ko makaadto. Ani adto sa ko dito, biyahe ko layo kayo. Pag abot dito, 3 ka adlaw na conference, buntag udto hapon ug gabi. Kasagaran ako usa sa buntag, 2 sa hapon, usa sa gabi ka session. 3 ka adlaw na. Lain-lain, ay German, ay taga Hong Kong, ay taga US, ay taga Canada. Translate na. Pag uli na ako, nalimtan man na, ako gitagaag honorarium. Wa ra ba ko'y kwarta? Kaya tanan akong kwarta, nahurot na ako butang sa offering, ang nabilin, coins na lang. May gani, kay si Lord nangitar, pagbagi. Gitistingan yun ni Lord akong kasing-kasing. Sa tinod lang, it was really allowed by God to test unsa ba ang naasa akong kasing-kasing. Anang last sa gabi na, kanang gabi na, gihunghungan na ko tong coordinator, katong in charge. Madam, mauli na ko, madam, di na ko maka-appeal sa activity. Kay napay activity nila in the morning. Kay mauli ko, kay Sabado na sa, kanang pag-augma Sabado niya, whole day man ang travel niya, Domingo dayon, Simba pamanta. Ngisi-ngisi raman siya. Alang-alang maingon ko, asa naman na akong offering. May gani katong speaker, German. German na mura po, yung pangalan niya, Valdemar Sardatchuk. Muna yung pangalan. Iyang asawa, dili ka mo English. Siya ra ang kabalo niya. Very heavy ang iyang German accent. Itagaan ko niya og libro. Thank you for helping us, helping me. Nagihatag niya. And then, ingon siya, I have play something there para pang snack nimo.
300 pesos, enough yun na pamasahe, makaabot kog Davao. 300 pesos. Walay para pang painit o paniudto, pamasahe ra. Nakauli gyapon ko din eh. But I was checking my heart kung nalain ba ko, unsa ba ko. Ana, in the beginning, murag nalain ko gamay. Ana magina, di ba? Ana magina. Pero imo na siyang i-overcome, di ba? Kaya imo manang flesh nga gusto mo stir up sa imong anger, sa imong hatred, animosity nimo, nyan tendency di nimo babantayan, magyaw-yaw na dayon ka, siraan na dayon nimo to sila dito, ay namug adto dito, di ba? Mana na dayon ka, di ba? Nagrasa sa Ginoo, I just keep it to myself. Usa sa mga ways ni Lord to really humble you, to break you. Amen? Gusto ba ta og fellowship? Gusto ta? We have to become like little children. Tanawan ng mga bata, ang bata, wala gyud taw na sila kanang. Ambot pilay edad sa bata nga gibunot ni Jesus, unya iyang gibutang sa tunga-tunga. No? Pero child man ang giingon, so dili to siya kanang mga months old pa lang. Pila ba ng child? Unsa na edad ng children? Mga 12 pa baba? Mga anak, no? Siguro mga 7 years old or 5 years old, no? Yan ang mga idara gyud, no? Kung man kayo kanang simple lang gid ka ng mga bata ba kanang walang kamuang-muang sa buhay ba? Ana gani, no? Pag muhilak na, gindira ang katapatan na, kindi, muhilom na siya. Di ba, no? Usay bahaw sa bukid. Bahaw ra. Become like a little child. Balik ko na ako, let's all become like little children. Tuyuo na to siya. Amen? Dili pa taas kayo o grado pag-abot sa pagpaubos. Dako pa kayo taog trabaho nun. Di ba, no? Muna si Lord, nag-aalaw siya og mga sitwasyon nga usay, makasab-an lang ka, siya guwa kay sala. Di ba, no? Nya atubangan pag yun sa publiko. Ana gani? No? Muna malain ka, magyaw-yaw ka, suko kay ka, resign ka diretso sa trabaho, kay gikasab-an ka. If you are a Christian, I think that's a good reason for you to, you know, to think about. Lord, nga nung nahitabo man sa akong kinabuhi, Lord. Nya mo ana din si Lord nimo, relax ka lang, breaking moment na nimo. Relax lang. Ana siya, no? Amen? Usay wa kay kwarta, di ba? Kanang wa kay kwarta. Kinsa may usahay wa kay kwarta? Di ba? Usahay lang pod. Tinuod bitaw ganina ba dito sa PISD? Ag-opiring pagtanaw na ko, hala. Walay kwarta ko, 50 pesos dala. 50 pesos ra isod sa kong pitaka. 50 pesos ra. Ano lang ibutang sayon ra kay hatag kay 50 pesos ra man pod. Ato na lang ni ibutang para wa tay kwarta rong adlaw. It's so humbling kanang wala kay kwarta. Labi na gutom kayo, na wa kay kwarta. Dagko kayo ang pan, humot kayong mga sudan. Yan, no? Ang butong, nakaagi ba mo, anak? Ako sa una, kadaghan ko makaagi. Kanawa kay kwarta. But we just learn to serve. Kanang mag-serve ka nga wala ka naghula-hula, ganit bayaran ka. That is one good sign that you are willing to humble yourself. Amen. Dagang kayo mga fellowship, di magdugay. Tungod kay gina-insist, na i-demand sa atong mga flesh. Panahon na nga atong inaog na, atong itaas si Jesus. Amen? Itaas na to si Jesus. Si John the Baptist naging yun. Ang sige ni John the Baptist, he must increase, I must decrease. Managing ni John the Baptist. Amazing man, John the Baptist was. Diba? Yeah, amazing man. Cousin ni Jesus. Diba? Sa dihang gipatay na si John, pwede yung siya mangayog tabang sa iyang cousin para di siya mamatay. Giputlan ra bagliog. Diba? Pero wala. He just yielded himself to the ways of the Father. Fulfilling the call of the Lord
Ang calling niya was to prepare the way for Jesus. Sa dihang naanay mga niadto, kay nisikat na siya, ikaw ba ang Bisaya? Ikaw ba ang Bisaya? Ikaw ba ang Bisaya? O kita pa to, ang kunon dayon na to, ako na, na mo mangitaglain, ako na. Di ba? Pero, kung kayo siya, very honest kayo siya, no? Dili ako. Someone is coming. Dili gani ko takos nga mo tanggal sa hikot sa iyang sapatos. Amazing man. John. Muna kaila siya sa iyang identity, kasabot siya on sa iyang calling, kasabot siya on sa ang plano ni Lord sa iyang kinabuhi. Amen. Maupod na para sa tuwa. Si Jesus, siyang pinakalabaw sa atong kinabuhi. Amen? Maningdog ta, karong gabi Become like a little child. Become like a little child. Kamu nga mga nahuman nag-eskwela, mga professional na mo, sa una, sugo-sugoon raman mo sa balay. Nya karon kay professional na mo, magpasugo pa bagyapon mo sa balay. Ha? Manghubas gyapog plato. Di ba no? Manghugas gyapog plato, bisag engineer na. Basing kaguban ninyo, pag uli sa balay, engineer na ko engineer na ko imong papa, kuha na ka. Pa, sa gobi kong tubig pa, maligo ko pa. Engineer na ba ako? Walay nga na. Serve gihapon. Buotan ko samot nga no, na naman ka kay Lord. And when you practice your profession wearing Jesus as your clothing. When you have Jesus in your life, dili na kinanglan nga imong sinina kanag yung mga kung naa, praise God. Occasionally makasulob ya ko garang-arang like usay na ako'y pareha niyo kani mga hinatag man pero ako mosulob ra pog ko og piso ang naa diya o langgam tamsi bisag unsa, di ba? Bisag unsa. Pwede ukay-ukay ra. No? I have learned, ingon ni Pablo, to be content in whatever is my state in life. Kakaton ko nga maglisod, kakaton ko nga maharuhay, ingon na si Pablo, I can do all things through Christ. Ingon sa Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Amen? Because si Jesus pinakasintro yung tanan. Ingon si Pablo, to me to live is Christ, to die is gain. Yan. Wala sila yung passion si Jesus. Mao nang disciple siya true and true ni Jesus Christ. Ikaw po, pwede po kang mahimong true and true nga disciple ni Jesus Christ. Hallelujah, no? Amen, no? Hallelujah! Dalaygo na ngalan ni Lord. Magampo ta. Father, salamat kaayo sa lesson nimo. Thank you for watching PCC Podcast. If you are blessed by the message, just click the subscribe button to get updated with our latest uploads.